Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon magbabasa tayo ng mga testimony at saka feedback ng ating mga na-offer na mga leklay. So Malaysian leklay at saka King leklay po ang pag-uusapan natin. So marami kasing mga iyakin dyan sa comment section. Sabi nila, pag bumili raw kayo ng leklay sa akin is mamalasin kayo. Sabi naman ng iba, iridescent goy type lang yan. So mga iyakin yan eh. Maraming mga iyakin na nagko-comment na alam ko mga seller din yan. Nagtatago lang sa dami account, mga duwag. Kung totoong makapangyarihan sila at malakas yung gamit nila, huwag na silang gumamit ng dami account. Ganyan lang yan kasimple. So ibig sabihin, mga peke ang binibenta ng mga seller na yon. So babasahin natin tong mga testimony. So yung pangatlong testimony, yun yung pinaka maganda, pinaka solid. So hindi ko na-expect na ganun pala kalakas ang spirit guide ng ating King Leklay. So bago tayo magbasa ng mga testimony, explain ko lang kung ano yung King Leklay ha. Ang King Leklay po ay, ang paniniwala na yan ay sa mga Malaysian. So para sa kanila, yung black, puro at solid na leklay, yun yung may pinakamalakas na positive energy na naka-charge. So kaya niyang i-convert ang negative energy into a positive energy. So para siyang black obsidian. So ang siste, so itong supplier ko, so meron siyang connection sa Thailand. So pinapabless niya sa temple. Depende na lang sa kanya kung ano yung available na temple or yung pinaka accessible para sa kanya. So pinapabless niya o kung sino yung pwedeng mag-cleanse at mag-bless nito in a Buddhist way. Kaya nga yung King Leklay natin ay meron siyang dasal. It's because ritualized siya. Hindi siya tulad ng ibang Malaysian leklay na walang dasal, natural energy lang. Sa mga takot po na gumamit sa mga amulet na may dasal tulad ng King Leklay, iba po siya. It's because ang mga good spirits po, yung mga deva, so hindi sila actual na sumasapi doon sa amulet. Ang siste dyan, ini-imprint nila ang kanilang thought form. So napag-usapan na natin yan kung ano yung thought form, di ba? So yung entity na yon, ini-imprint niya ang kanyang thought form doon sa amulet. So kapag may nangyari sa tao na suot yung amulet o yung taong nagkakarga doon sa amulet ng dasal, yung deva na yon, maa-alert siya. Makapangyarihan yan sila eh. So yun yung tutulong sa kanya. At saka yung mga deva na mga matatalino din yan. Hindi yan sa lahat ng pagkakataon na tutulong sa iyo. Yung mga simpleng bagay na kaya mong lutasin, ikaw na dapat gumawa nun. Kasi ano pang silbi mo sa mundo, inutil ka ba na pati mga bagay na kaya mong gawin ay iasa mo pa sa mga espiritu. So kung ako yung deva, babatukan kita. Yan yung problema sa ating mga Pilipino. Bumibili ng pampaswerte pero walang ginagawa, nakatunganga lang. Hindi babagsak sa iyo yung pera. Gumamit ka ng pampaswerte na amulet, magtrabaho ka or magnegosyo ka. Huwag trabaho pala, negosyo kailangan. Kasi pag trabaho, fix lang yun eh. Yun lang yung sweldo na makukuha mo. Yun lang yung pera na makukuha mo sa sweldo mo. Pag negosyo kasi, unpredictable yan eh. Yung hatak ng customers. So ito mga mix, magbabasa na tayo. Ito si Sir Jensen. Translate ko na lang kaagad sa Tagalog kasi Bisaya din to eh. Meron po akong maraming honey at saka inipon na tubig ng ulan. So kine-cleansing ko siya every full moon. Parati lang siyang nakalagay sa kaha ng aking tindahan. Simula nang dumating ito sa akin, umayos na yung income ng aking karinderya. Salamat sa iyo, sir ha. So itong si Manong, Bisaya ito, taga Zamboanga, Sibugay. So sa mga iyakin dyan na
nagsasabi na gawa-gawa ko lang to, so mag-chat kayo sa akin sa Facebook. Tapos sabihin nyo na kayo yun. Para gumawa tayo ng group chat, isasali ko yung mga taong to at kayo na mismong magtanong. So yung nakuha ni sir, ano yun? King Lekla yun. Tapos yun yung ginagamit niya sa pang-attract sa kanyang negosyo. So yung karinderya niya, lumakas yung kita. So pwede nyo i-chat si sir, magpapaalam ako, i-chat nyo rin ako sa Facebook para pag pumayag si sir, gawa tayo ng group chat para makausap nyo rin siya sa mga experience niya. So mga migs, abangan nyo yung pangatlong testimony ha, yun yung pinakamaangas. So ito naman si Sir Nino, importer ito ng mga materyales ng mga wirings. So ito yung pangalawang testimony na babasahin natin. Ito yung sabi ni Sir. Pero sir, to be honest, itong lekline na nakuha ko na una ay sunod-sunod or halos araw-araw meron po akong sales. Yan. So may pagbabago talaga sa kanyang negosyo simula nang dumating yung leklay. So sa construction industry, especially sa mga wirings, so kilala itong si Sir Nino. Importer ito. Hindi ko lang sabihin yung apelyido kasi confidential. Pero pwede natin i-chat to kung gusto nyo talagang mapatunayan na totoo yung sinasabi ko. Pwede natin i-chat ito si Sir Nino. Gawa natin ng group chat kung papayag siya. So, mga migs, may nagbago sa kanyang negosyo. Lumakas yung kanyang sales. At lalong-lalo na ako. So, sa 2 years ko na nag-o-offer ng leklay, so, sold out palagi. Walang natitenga, walang napapanis na stocks. Sold out parati. So, ito palang leklay ni Sir Nino is Malaysian to. Wala tong dasal. So, more on manifestation lang sa kanya. So, tinuruan ko siya na paano mag-manifest. So, kung may suot kang bracelet, saan ilalagay yung manifestation, saan ilalagay yung attraction. So, proceed tayo sa pangatlong testimony, mga migs. Ito yung pinakamaangas. Ito naman ay galing kay Sir Emilio. Ito yung sabi niya. May nangyari kasi bro last Friday. May nakaalitan ako, ayun, suntukan. Double laki ng katawan kumpara sa akin. Nagawa kong pakuhurin sa isang suntok. Basag ilong. Nung inawat kami, ako yung hinawakan nila. Yung kaalitan ko pumulot ng bato kasing laki ng niyog na wala ng bunot. Pinukpok ako kalakas sa ulo. Wala man lang basag o dugo yung ulo ko. Medyo sumakit lang. Kinaumagahan. Kaso, yung kaalitan ko yung kamay na ginamit niyang pangpukpok ng bato, yun, sobrang maga. Nag-color violet parang yung pinukpok. Kaya po ako napatanong ngayon, kako baka may kinalaman yung leklay na suot ko that time. Yung kamay kasi bro, parang nagkaroon ng hemorrhage. Imbis na dapat sa ulo ko, yun, napunta sa kamay niya. Yun mga migs, hindi ko in-expect na pwede siya sa physical at may bakbakan na naganap eh. Nagsapakan tong dalawang to. So, yung isa, iyakin, kumuha ng bato. So, yun. So, yun, tinamaan sa ulo tong client ko na may suot ng king leklay. So, pero ang nangyari, wala siyang pinsala. Kinabukasan na, doon na-discover na yung taong pumalo sa kanya ng bato, yun yung may injury sa kamay. At I don't think na, hindi yan sumbalik. Kasi, ang tanong kasi ni Sir Emilio, kung sumbalik ba yun? Hindi yun sumbalik. Ano yun? Gaya na sabi ko kanina, meron yung imprint ng energy ng Deva. So, yung taong nagkakarga ng dasal, siyempre, yung dasal mo, yung energy mo, yun yung pagkain ng Deva. So, protektahan ka rin ng Deva kasi ikaw yung nagpapakain sa kanya. Hindi yan tulad ng mga espiritu, mga elemento ng Pinoy occult na mga walang utang na loob. Dasal ka ng dasal, debosyon ka ng debosyon, wala namang balik sa'yo. Ito mga migs, based lang ito sa analysis ko ha. So, hindi yun sumbalik. Ang nangyari doon is pamarusa. Siyempre,
Yung energy ng Deva naka-imprint doon sa King Leklay. So yung taong nagkakarga ng dasal at nagbibigay ng dasal para sa Deva is napahamak. So matik na yon, yung spirit na yon maa-alert yun. Malalaman niya kasi yung imprint niya suot-suot ng ating client. So ang nangyari, pinarusahan yung nanapak sa kanya ng bato. So parang na-hemorrhage yung kamay. So siya pa yung nanapak ng bato, yung kamay pa niya yung parang na-hemorrhage. So para sa akin mga migs, hindi yun sumbalik, pamarusa yun. So kusang loob na pamarusa. Yung dasal na gamit niya sa King Leklay, secret lang muna yun. Actually, nabigyan ko siya ng basic na dasal kasi yun yung ginagamit niya. Sabi ko, wag mo nang palitan kasi hiyang doon yung Deva na naka-imprint dyan sa King Leklay mo. Actually, meron pang dasal talaga na para sa King Leklay. At halos naman lahat ng kumukuha sa akin ng King Leklay, so meron talagang kopya ng dasal na intended for King Leklay. Buddhist din siya, hindi siya occult na Pinoy na gawa-gawa na Latin. So Buddhist din siya, Buddhist siya na dasal. At merong translation yan. Kung gusto nyong tanungin sa akin yung may copy ng dasal, gusto nyong tanungin sa akin yung translation, so message nyo ako. So mga migs, ang angas nun. Di ba? Naprotektahan siya. At saka, one punch man din lakas ng suntok niya. So, dagdag puwersa na rin. So, mga migs, sana nagustuhan nyo ang video ito. At kung magtatanong kayo, meron pa tayong King Leklay is meron pang dalawa na natira. Dalawa na lang for this month. Kasunod niyan, next month na naman. Kasi hindi po basta-basta na makakuha ng ganyang stock kasi naghahanap sila ng purong itim na solid tapos dinadala pa yan sa isang monk or minsan isang shaman. Yung kay Sir Emilio, shaman na nag-bless nun. Maangas kasi pag shaman Oh, yung shaman kasi katumbas niyan, halos, hindi naman 100% na pareho pero halos may similarity yan sa mga mangkukulam dito sa atin o mambabarang. Kasi nakikipag bardagulan yan sa mga espiritu, yung mga shaman. So mga migs, kita-kits tayo until next topic. Yun na po, thank you.